May mga taong dumarating sa buhay natin na hindi natin kadugo. Pero sila pa ang nagiging pinakamalapit sa puso natin. Pero paano kung ang taong itinuring mong tunay na kapatid mo buong buhay ay may lihim na kayang wasakin ang lahat ng pinagsamahan ninyo? Ito ang kwento ni na Kimberly at Ellen. Isang kwentong puno ng pagmamahal, pagkawala, at isang lihim na matagal itinago. Pero bago natin simulan ang kanilang kwento, nais ko munang magpasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Siyempre, shout out muna tayo. Shout out kay Lilian Obebe, listening from Rome, Italy, Rita Facun, Olivia Parao, Fina Gonzalez, Nilda De Jesus Reyes, Lori Biniete, Christine Cautivo, Rochelle Rio Florido from Dubai, UAE, Maria Cecilia Aventurado, Lola Vicky from Ottawa, Canada, Mommy Renz, Mariz Santiago, Adelina Garcia, Miras Channel, Edna Daria, Ida Cruz, Evangeline Terbella, listening from Hong Kong, Merly Pareño, Mary Joy Bendoy, Annalyn Delara, Jocelyn Katamisan, Evelyn Awid at kay Divina Oliver. 6 na taong gulang pa lang si Kimberly nang hindi niya malilimutan ang araw na may isang batang babae na dumating sa kanilang tahanan. Mahina ang ulan noon, makulimlim ang langit, at sa lumang gate ng kanilang simpleng bahay sa probinsya, nakita niya ang kanyang Lola Greta. May kasamang isang payat, maputla at takot na batang babae. Mahigpit na nakakapit ang bata sa kamay ng matanda. Halos nagtatago pa sa likod nito. Puno ng kuryosidad na lumapit si Kimberly dahil likas na palakaibigan ng bata. Ngumiti siya at iniabot ang kanyang maliit na kamay. "Hi! Ako si Kimberly. Halika, friends tayo." Pero imbes na ngumiti, lalo lamang natulala ang batang babae. Namuo ang luha sa mga mata nito at mahina nitong sinabi, "Hindi, akin siya." Hindi agad naintindihan ni Kimberly ang ibig sabihin nun. Napakunot ang noo niya. "Aha? Hindi lola ko siya." Bago pa lumaki ang tampuhan ng dalawang bata, agad pumagitna si Lola Greta. Lumuhod ito para mapantayan ang kanilang mga mata. Mahigpit pero mapagmahal ang tono nito. "Tama na. Simula ngayon, pareho na ninyo akong lola." Nagkatinginan ang dalawang bata. Walang mag-aaway, walang agawan. Dito sa bahay na ito, pamilya tayo. At sa kanya niyakap ang dalawang batang ulila. Isang yakap na puno ng init. Isang yakap na parang nagsasabing, "Hindi na kayo nag-iisa." Doon nagsimula ang kakaiba nilang samahan. Nalaman agad ni Kimberly na 1 taong mas bata sa kanya si Ellen. At dahil doon, bigla niyang naisip, "Ako ang ate?" Sa murang isip niya, parang tungkulin niyang alagaan ang bagong dating. Pero hindi naging madali yon. Halos gabi-gabi, umiiyak si Ellen. Hinahanap ang kanyang ina. "Lola, gusto ko na kay mama." Sa bawat pagkakataong maririnig yon ni Lola Greta, kita ni Kimberly ang sakit sa mga mata ng kanyang lola. Parang bawat salitang yon ay may kasamang sugat. Kaya minsan, kapag umiiyak si Ellen, si Kimberly mismo ang lalapit. Aakyatin niya ang kama, yayakapin ang bata. Kahit maliit pa siya, pilit niya itong pinapakalma. "Huwag ka na umiyak, nandito naman kami." At minsan, tatabi rin siya sa kanyang lola. Ididikit ang pisngi sa balikat nito dahil kakaibang pakiramdam kapag katabi si Lola Greta. Laging mabango, minsan amoy sabon, minsan amoy bagong lutong tinapay. Minsan amoy tiyaan na may mint, amoy bahay, amoy seguridad, amoy pagmamahal. Hindi kailanman nakilala ni Kimberly ang kanyang tunay na ina. Namatay ito habang isinisilang siya. At ang lola na niya ang tumayong ina. Tungkol naman sa kanyang ama, parang multo, kwento lang.
Ayon kay Lola Greta, ilang buwan daw itong nakasama ni Kimberly noong sanggol pa lang siya. Pagkatapos, umalis para raw magtrabaho sa malayong lugar. Paminsan-minsan daw bumabalik noon. Pero kalaunan tuluyan na itong nawala. Walang tawag, walang sulat, walang balita. Sa totoo lang, wala nang pakialam si Kimberly. Para sa kanya, sapat na ang lola niya. At ngayon, pati si Ellen. Lumipas ang mga taon, unti-unting naging mas malapit ang dalawang bata. Hindi na nawawala si Ellen sa likod ni Lola Greta. Hindi na ito palaging umiiyak at natuto na itong umiti. Tumawa, makipaglaro, maging kapatid. Hanggang isang malamig na gabi, habang brown out at nakapaligid silang tatlo sa gasera. Nagpa siya si Lola Greta na sabihin ang katotohanan. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lang ng kuliglig ang maririnig. At doon, nagsimulang magsalita ang matanda. May dapat na kayong malaman. Tahimik na nakikinig ang dalawang bata. Nurse ako noon sa municipal hospital. Dahan-dahang lumabas ang kwento. Magkaibigan pala noon si Lola Greta at ang ina ni Ellen. Halos parang magkapatid. Matagal daw hindi nagkaanak ang babae. Maraming beses itong umiiyak sa kanya. Maraming dasal, maraming paghihintay, hanggang dumating ang himala. Nabuntis ito at sobrang saya raw nito nang malaman na babae ang magiging anak. Pero hindi nagtagal ang kaligayahan. Biglang inatake sa puso ang babae. Namatay ito at naiwan ang munting si Ellen. Mag-isa, walang ama, walang kamag-anak, walang masasandalan. Nang makita kita noon, napakaliit mo. Takot na takot at parang munting daga. Napaluha ang matanda. Hindi kinaya ng puso ko kaya iniuwi kita. Tahimik lang si Ellen, habang si Kimberly ay nakatitig. At saka sinabi ni Aling Greta, ang mga salitang hindi nila malilimutan. Hindi man kayo magkadugo, pero sana maging mas tunay pa kayong magkapatid kaysa sa ibang tunay na magkakamag-anak. Pangako nyo sa akin, hinding-hindi nyo iiwan ang isa't isa. Nagkatinginan sina Kimberly at Ellen at sabay silang tumango. Hindi nila alam darating ang panahon na ang pangakong yon ang mismong susubok sa kanilang dalawa. May mga relasyong hindi kailangang dugtungan ng dugo para maging totoo. At para kina Kimberly at Ellen, hindi lang sila parang magkapatid. Sila ang kakampi ng isa't isa laban sa mundo. Ayaw ni Aling Greta na magkahiwalay ang dalawa. Kaya mula elementary hanggang high school, magkasama sila. Iisang classroom, magkatabi sa upuan, iisang baon. Iisang payong kapag umuulan. At minsan, iisang problema. Kapag may nangaaway kay Ellen, unang sasagot si Kimberly. Kapag may nagpapaiyak naman kay Kimberly, unang yayakap si Ellen. Parang 2 piraso ng iisang puso. Habang lumalaki sila, lalong tumitibay ang samahan. Pero syempre, dumadating din ang panahon ng kabataan. Yung panahon na simpleng ngiti lang ng isang gwapong kaklase, akala mo ay forever na. At oo, pareho silang nagkagusto sa iisang lalaki. Isang varsity player na paborito ng mga babae sa school. Matangkad, maputi, may dimples, at feeling pogi. Sa akin siya unang umiti, sabi ni Kimberly. Hindi ako nga ang tinulungan niyang buhatin ng books ko, sabi naman ni Ellen. Eh di sa'yo na. Hindi, sa'yo na rin, sabi ni Ellen. At halos hindi sila mag-usap ng ilang araw. Pero nakakatuwa, pareho silang sabay na lumapit sa isa't isa para makipagbati. Ang corny naman para sa lalaki tayo mag-aaway, panimula ni Kimberly. True, hindi naman kagwapuhan, sabat ni Ellen. At sabay silang nagtawanan. Doon sila nangako, walang lalaking sisira sa pagiging magkapatid nila. Pagkatapos ng high school, pareho silang nangarap na makatapos ng kolehiyo. Pero tulad ng maraming pamilyang Pilipino, hindi sapat ang pera. Mahal ang tuition, mahal ang pamasahe, mahal kahit simpleng pagkain. Kaya pinili nilang mag-aral habang nagtatrabaho.
Nag-enroll sila sa parehong kurso. At para makatulong sa gastusin, pumasok silang tagalinis sa isang maliit na opisina. Araw-araw, gigising ng madaling araw. Maglilinis ng CR, magwawalis, magpupunas ng sahig at pagkatapos uuwi para mag-aral. Nakakapagod, nakakadrain, pero lumalaban sila. Hanggang isang araw, sumuko si Kimberly. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil may mas malaki siyang pangarap. Ate, natawa siya. Dahil kahit siya ang ate, minsan si Ellen pa ang mas mature. Ellen, susubukan ko sa Maynila. Natigilan si Ellen. Ano? Mas maraming opportunity doon. Hindi tayo uusa dito kung ganito lang. Tahimik si Ellen. Alam niyang may punto, pero masakit. Sa unang pagkakataon, maghihiwalay sila. Umalis si Kimberly, dala ang isang maleta. Kaunting damit, kaunting ipon, at napakaraming pangarap. Naiwang umiiyak si Lola Greta. At si Ellen, pakiramdam niya, may kalahati ng buhay niya ang umalis. Sa umpisa, madalas tumatawag si Kimberly. Excited pa, masaya, kwento tungkol sa Maynila, mga bagong tao, mga bagong karanasan. Pero habang lumilipas ang mga buwan, dumadalang ang tawag, dumadalang ang messages, hanggang minsan, wala na. Mas lalong bumigat ang sitwasyon sa bahay. Unti-unting nanghina si Lola Greta. Lumalabo ang paningin nito, madalas mabunggo sa mga gamit. Kumakapak kapag naglalakad. Minsan, muntik pang mahulog. Ellen, darating pa ba si Kimberly? Masakit pakinggan. Baka mabulag na ako hindi ko pa man lang makita ang apo ko. Pinipigilan ni Ellen ang luha. Darating po yun, Lola. Pero sa totoo lang, hindi na rin siya sigurado. Sa gitna ng lahat ng yon, may dumating sa buhay ni Ellen. Isang lalaking mabait, responsable, tahimik pero maalaga. Unti-unti nitong napalapit ang loob ni Ellen. At isang gabi, habang magkasama sila sa maliit na karinderya, nag-propose ito. Hindi grande, walang fireworks, pero totoo. At puno yon ng pagmamahal. Siyempre, tuwang-tuwa si Lola Greta. Apo, magpapakasal ka na. Halos maiyak ito sa saya. Sigurado akong uuwi si Kimberly sa kasal mo. Agad tinawagan ni Ellen ang kapatid. Matagal bago ito sumagot. At nang sumagot, iba ang boses nito. Parang malayo, parang pagod, parang may tinatagong sakit. Kim, engaged na ako. Saglit na katahimikan. At pagkatapos, wow, congratulations! Pero hindi yun masayang tono. Napansin agad ni Ellen. Kim, ano bang nangyayari sa'yo? Halos hindi ka na tumatawag. Miss na miss ka na ni Lola. Tahimik ulit at pagkatapos ay mahina itong sumagot. Susubukan kong umuwi. Promise? Makikita mo rin ang totoo. Natigilan si Ellen. Anong ibig mong sabihin? Pero pinatay na ni Kimberly ang tawag. Simula noon, hindi na mapakali si Ellen. Ano ang itinatago ng kapatid niya? Bakit parang may mali? At bakit pakiramdam niya may malaking problemang paparating? Araw-araw, nakaupo si Lola Greta sa may bintana. Kahit halos wala na itong makita, umaasa pa rin. Sa bawat taong dumadaan, akala niya ay si Kimberly. Ellen, siya na ba? Tanong ni Lola Greta. Hindi po, Lola, si Mang Tony lang po, papuntang palengke. Ilang minuto ulit. Ayan, siya na. Hindi po, si Aling Mercy lang po may dalang sulat. Paulit-ulit, hanggang isang umaga, may babaeng papalapit. Tahimik, mabagal ang lakad, may dalang bag. Pero hindi agad nakilala ni Ellen. Iba ang itsura nito. Mas maitim ang buhok, mas matanda ang dating. At napatitig siya sa tiyan nito. Malaki, halatang buntis, 6 na buwan o higit pa. Nanlamig si Ellen. Hindi maaari. Paglapit ng babae, ngumiti ito. Pamilyar na pamilyar ang boses. Ako to, biglang napaiyak si Lola Greta. Kimberly, apo ko? Lumapit ito,
Kinapa ang mukha ng dalaga at doon niya nakilala. Ikaw nga! Mahigpit ang yakap, punong-puno ng luha, pero si Ellen nasasaktan. Buntis ka? Tumango si Kimberly. Bakit hindi mo sinabi? Tahimik sandali. Pagkatapos, may pait na ngumiti si Kimberly. Anong sasabihin ko? Na pumunta ako sa Maynila para abutin ang pangarap ko. Na naging waitress ako. Na tinanggal ako sa trabaho dahil sa tiyan kong to. Namuo ang katahimikan. At ang pinakamasakit, nasaan ang ama ng bata? Tanong ni Ellen. Mapaklang tumawa si Kimberly. Pero yon ang klase ng tawang puno ng sakit. Mapait at wasak. Ama? Tumingin siya sa malayo at mahinang sinabi. Hindi niya ako kailangan. Huminto siya, hinawakan ng tiyan at saka tumingin kay Ellen. At hindi rin niya kailangan ng anak ko. May mga pagbabalik na hindi masaya. May mga taong umuuwi hindi dahil gusto nila, kundi dahil wala na silang ibang matakbuhan. At para kay Kimberly, ang pagbabalik niya ay hindi simula ng bagong buhay, kundi simula ng mas masakit pang laban. Tahimik ang bahay matapos ang revelasyon. Si Ellen kahit nasasaktan dahil hindi agad sinabi ng kapatid na naig pa rin ang pagmamahal. Lumapit siya kay Kimberly, tumingin sa malaki nitong tiyan at pilit nang umiti. Sandali, kambal ba? Bahagyang napangiti si Kimberly sa unang pagkakataon. May lungkot pa rin sa mga mata, pero may kaunting liwanag. Oo, hinaplos niya ang tiyan. Kambal sila. Late ko nang nalaman kaya sobrang laki na. Napatalon si Ellen sa excitement. Nako, so magiging tita ako ng dalawa? At niyakap niya ang kapatid ng mahigpit. Yung yakap na parang sinasabing, hindi mahalagang nangyari, kapatid pa rin kita. Maging si Lola Greta ay halos hindi makapaniwala. Kanina lang ay umiiyak ito dahil sa pangungulila. Ngayon, yakap-yakap ang apo. Hinahaplos ang buhok nito, tulad noong bata pa si Kimberly. At doon, tuluyang bumigay ang dalaga. Umiyak siya. Hindi simpleng luha, kundi iyak ng taong matagal nang nagpipigil. Lola, pagod na ako. Pinunasan ni Lola Greta ang luha nito. Ano ba talaga ang nangyari? Tahimik muna si Kimberly. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita. Akala ko po, mahal niya ako. Tahimik lang si Ellen at Lola Greta. Akala ko po, siya na. Pero mamas boy pala, kaunting utos lang ng nanay niya, iniwan na ako. Nangilid ulit ang luha. Parang aso na sinunod lang ang amo. Napakuyom si Ellen. Galit at nasasaktan para sa kapatid. Hindi ka man lang ipinaglaban. Umiling si Kimberly. Hindi po. Isang linggo akong hindi makapasok sa trabaho sa kakaiyak. Tapos nung bumalik ako, huminto siya at mapait na napangiti. Nung bumalik ako, tanggal na ako. Parang dinurog ang puso ng dalawa. Sinubukan kong humanap ng ibang trabaho, pero sino bang tatanggap sa buntis? Kung hindi ako tinawagan ni Ellen, napatingin siya sa kapatid. Baka hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na umuwi. Pakiramdam ko kasi failure ako. Biglang tumigas ang boses ni Lola Greta. Yung tipong alam mong sermon pero puno ng pagmamahal. Tumigil ka! Nagulat si Kimberly. Walang failure sa bahay na ito. Apo kita. Ito ang tahanan mo. At ang mga anak mo. Hinawakan nito ang tiyan ni Kimberly. Mga apo ko rin. Hindi na napigilan ni Ellen ang luha. Hindi ka namin iiwan. Tayong tatlo to, kasama ang mga babies. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nakahinga ng maluwag si Kimberly. Dumating ang araw ng kasal ni Ellen. Simple lang, sa maliit na simbahan sa bayan. Hindi yun engrande pero ramdam ang pagmamahal. Si Ellen, napakaganda. Simple ang gown, mahinhin, parang bulaklak na bagong bukadkad. Habang pinapanood siya ni Kimberly, ngumiti ito. Masaya para sa kapatid, pero may kirot. Dahil minsan, pinangarap din niya ang ganong klase ng pag-ibig. Lumipas ang mga buwan at lalong bumigat ang pagbubuntis ni Kimberly.
Halos hindi siya makalakad minsan. Madalas sumakit ang likod, laging pagod, laging nanghihina. Minsan nahihilo, minsan hirap huminga. Nung una, inisip nilang normal lang, kambal kasi. Pero habang tumatagal, mas lumalala. Isang araw, dinala siya sa doktor. Matagal ang check-up, may mga tests, may mga bulungan ng medical staff. Hanggang sa nagdesisyon ng doktor, mas maagang ilalabas ang mga bata dahil may mali. Hindi lang nila masabi kung ano. Kinabahan si Ellen, pero pilit silang naging matatag. At dumating ang araw, maulan yon, malamig ang simoy ng hangin, punong-puno ng kaba ang ospital. Makalipas ang ilang oras, umalingaw-ngaw ang iyak ng 2 sanggol. 2 lalaki, maliit, mahina, pero buhay. Napaluha si Kimberly. Mga anak ko, pinangalanan silang Timothy at David. 2 munting dahilan para lumaban. Pero habang masaya sila sa pagdating ng kambal, may mas malaking unos ang naghihintay. Tinawagan ng doktor sina Kimberly at Ellen. Mabigat ang mukha nito at mukhang may sasabihin na hindi maganda. May nakita kami sa tests, panimula ng doktor. Nanginig si Ellen. May cancer si Kimberly. Parang tumigil ang mundo. Ano? Hindi po pwede, bata pa siya. Pero totoo, brutal, walang awa. Paglabas nila ng ospital, hindi na makapagsalita si Kimberly. Parang naubos ang lahat ng lakas niya. Parang biglang tumanda. Samantalang si Ellen, galit, takot at wasak. Hindi natin sasabihin kay Lola. Hindi niya kakayanin, sabi ni Ellen. Pero umiling si Kimberly. Kailangan, magagalit siya kung ililihim natin. Tahimik si Ellen at saka hinawakan ang kamay ng kapatid. Lalaban tayo. Sasamahan kita sa lahat ng check-up. Ako ang hahawak sa kamay mo. Hindi kita pababayaan. Napaluha si Kimberly. Kailangan kong mabuhay. Tumingin siya sa kambal. Ayokong maging ulila sila katulad natin. Pero minsan, kahit gaano kakatapang, may laban na hindi sapat ang tapang. Lumipas ang mga buwan, unti-unting pinahina ng karamdaman si Kimberly. Ang dating masayahing babae, naging payat, maputla, mahina. Halos hindi na makabangon. At nang mamulaklak ang mga halaman sa bakuran, dumating ang araw na kinatatakutan nilang lahat. Tuluyan ang nawala si Kimberly. Napakabilis, parang bagyo. Walang sapat na oras para lumaban. Walang sapat na panahon para magpaalam. Sa tabi ng kabaong, yakap-yakap ni Ellen ang 2 sanggol. Tahimik ang kanyang pag-iyak. Habang si Lola Greta, tila ilang taong tumanda sa isang araw. At sa pagitan ng luha, isang tanong ang gumugulo sa isip ni Ellen. Sino ang lalaking sumira sa buhay ng kapatid niya? At bakit pakiramdam niya, hindi pa tapos ang totoong kwento? May mga pagsubok na hindi pa isa-isa kung dumating. Parang sabay-sabay, parang walang pahinga. At kasabay ng pagkawala ni Kimberly, unti-unti ring gumuho ang mundo ng mga naiwan. Sa mga huling buwan ng buhay ni Kimberly, halos hindi na humihinto si Ellen. Araw at gabi, siyang nag-aalaga sa kapatid. Siyang nagpapakain, nagpapalit ng damit, nagbabantay sa ospital, nag-aalaga rin sa kambal. At syempre, inaasikaso rin ang kanilang lola. Unti-unti, napabayaan niyang sarili niyang buhay, pati na rin ng kanyang bagong asawa. Nung una, naiintindihan ng asawa niya ang sitwasyon. Pero habang tumatagal, lumalayo ito. Mas madalang nang umuwi, mas tahimik, mas malamig. Ramdam yun ni Ellen. Nakikita niya. Pero paano niya iiwan si Kimberly? Paano niya tatalikuran ang kapatid na unti-unting nauupos? Hindi niya kaya, kahit ang kapalit, ang sarili nilang pagsasama. At parang hindi pa sapat ang lahat. Tuluyan ang nabulag si Lola Greta. Parang sa sobrang pag-iyak, sa sobrang stress, at sa bigat ng sakit na dala ng balita tungkol kay Kimberly. Sumuko na rin ang mga mata nito. Ngayon, madilim na ang buong mundo niya.
Pero kahit hindi na nakakakita, ramdam niya ang sakit ng lahat. Ang tanging nagbibigay ng liwanag sa bahay ay ang kambal na sina Timothy at David. Lumalaki ang mga bata, unti-unting lumalakas. Ang dating mahihinang sanggol, ngayon ay marunong nang ngumiti. Tumatawa, humahawak sa daliri at sa bawat tawa nila, kahit paano nakakalimutan ng pamilya ang sakit. Pero isang gabi, habang karga ni Ellen ng kambal, biglang nagsalita si Lola Greta. Mahina ang boses nito at halatang pagod. "Ellen?" "Po, Lola." "Anong mangyayari sa mga bata?" Napatahimik si Ellen at ang sumunod na sinabi ng matanda, parang kutsilyong tumusok sa puso niya. "Baka kailangan silang ipadala sa ampunan." Biglang tumayo si Ellen. "Lola," hindi siya makapaniwala. "Anak, pakinggan mo ako. Hindi ko na kayang alagaan ng mga bata. Ako nga ay kailangan na rin ng mag-aalaga." Huminga ito ng mabigat. "Ikaw naman, bumabagsak na ang sarili mong pamilya. Napakarami mo ng pasan." Pero mariing umiling si Ellen. Halos umiiyak na. "Hindi niyo po ako pinabayaan noon. Hindi niyo ako dinala sa ampunan. Tapos ngayon, ipapamigay natin ang mga anak ni Kimberly?" Napahagulgol siya. "Hindi ko po kayang gawin yon." Mahigpit niyang niyakap ang kambal. "Pinangako ko kay Kimberly, hindi ko pababayaan ang mga anak niya. Kahit iwan ako ng asawa ko, aakuin ko sila." Natahimik si Lola Greta. "Pero paano kung hindi pumayag ang asawa mo?" Matigas ang sagot ni Ellen. "Kung hindi niya ako susuportahan sa ganitong panahon, bakit ko kailangan ng lalaking ganon?" Huminga siya ng malalim. Sa gabi, kapag tulog na ang lahat, doon lumalabas ang totoong Ellen. Tahimik siyang umiiyak dahil sa takot, pagod at pagkalito. Paano kung kunin ng DSWD ang mga bata? Paano kung wala siyang legal na karapatan? Paano kung tuluyan siyang iwan ng asawa? Paano kung bumigay siya? At dumating nga ang pinakakinatatakutan niya. Nang subukan niyang kausapin ang asawa tungkol sa legal adoption, matigas ang sagot nito. Ayaw. Ayaw nitong madamay. Ayaw nitong akuin ang responsibilidad. At doon nagsimulang masira ng tuluyan ang kanilang pagsasama. Mula sa salitang distance, dumating sa salitang hiwalayan. Pero hindi sumuko si Ellen. Isang gabi, habang pinapanood niya ang natutulog na kambal, may naisip siya. Ang ama. Ang totoong ama ng mga bata. Baka hindi nito alam, baka niloko rin ito, baka hindi niya alam na may kambal siyang anak. At kung may kahit maliit na pag-asa, kailangan niya iyong subukan. Naalala niya ang sinabi noon ni Kimberly. Ang lalaki raw ay mahina, sunod-sunuran sa nanay, anak mayaman. Nagtrabaho sa isang mamahaling restaurant sa Maynila. At ang pangalan ay Peter. Yun lang. Pero sapat na yon para magsimula. Ang problema lang, sino ang maiiwan sa bahay? May bulag na lola, may 2 sanggol, at isang problemadong buhay. Pero tama nga ang laging sinasabi ni Lola Greta. May mabubuting tao pa rin sa mundo. Tinulungan siya ng mga mababait na kapitbahay. May magbabantay kay Lola, may tutulong sa kambal, at sa unang pagkakataon, si Ellen naman ang aalis. Bitbit ang maliit na bag at napakalaking determinasyon. Sumakay siya ng bus papunta sa Maynila. Hindi siya natatakot. Hindi na. Hindi na siya yung dating mahiyain. Hindi na yung babaeng laging umaasa sa iba. Isa na siyang ina at para sa mga bata, gagawin niya ang lahat. Pagdating sa Maynila, parang nanikip ang dibdib niya. Napakalaki ng syudad. Napakaingay, napakabilis ng lahat. Pero dire-diretso siya hanggang sa marinig niya ang restaurant na minsang pinagtrabahuhan ni Kimberly. Eleganteng lugar, expensive ang dating. Makintabang salamin, maayos ang mga staff, amoy pera, at lalo siyang nagalit. Dahil habang naghihirap ang kapatid niya noon, ganito kasarap ang buhay ng mga taong sumira rito. Lumapit siya sa reception at derechahan niyang sinabi,
Kailangan kasi Peter. Napatingin ng waiter. Si Mr. Sanchez po? Napakunot noo si Ellen. Oo, siya. Ma'am, 2 years na po siyang wala rito. Natigilan si Ellen. Anak siya ng may-ari at administrator siya dati. Iba na po ang namamahala ngayon. Pero hindi umurong si Ellen. Personal ang pakay ko. Matigas ang tingin niya. Handang lumaban. Dahil sa isip niya, hindi siya aalis hanggat hindi niya nahahanap ang lalaking sumira sa buhay ng kapatid niya. Minsan, ang pinakamapanganib na tao ay hindi yung malinaw na kalaban, kundi yung mga mukhang desente, maayos manamit, mabango, may pera. Pero kayang sirain ang buhay ng iba nang walang konsensya. At ngayong araw, may haharapin si Ellen, ang taong sumira sa kapatid niya. Huminga ng malalim si Ellen. Hindi siya pwedeng umatras. Napakaraming nakasalalay. 2 bata, 1 pangako, 1 namatay na kapatid. Lumakad siya papunta sa loob ng restaurant. Nakatingin ng ilang customers, pero wala siyang pakialam. Sinabi ng waiter, naroon ang nanay ni Peter. Mas lalong tumigas ang mukha ni Ellen. Mas mabuti, dahil ito talaga ang gusto niyang makita. Hindi siya nagdalawang isip. Dire-diretso siyang naglakad at nang makita niya ito, isang elegante, matangkad, maputing babae. Halatang mayaman, matalimang tingin, yung tipong sanay mag-utos. Naalala ni Ellen ang mga kwento ni Kimberly. Mahigpit ang rules sa restaurant. Bawal ang relasyon, bawal ang kalandian, bawal ang emotional attachment. At ngayon, naiintindihan niya na kung bakit. Lumapit siya ng diretso at walang paligoy-ligoy. Mrs. Sanchez, lumingon ang babae. Malamig ang tingin. Ako si Ellen, kapatid ako ni Kimberly. Sa unang pagkakataon, may pagbabago sa mukha ng babae. Halatang kinabahan, pero mabilis ding nagtago. Huwag kang mag-iskandalo rito. Mahinahon pero matalim ang boses. Sa opisina tayo. Pagpasok sa opisina, umupo ang babae. Hindi si Ellen. Mas gusto niyang nakatayo. Mas gusto niyang handang lumaban. Ano ang kailangan mo? Pera? Trabaho? Napakuyom ang kamao ni Ellen. May alam ba kayong nanganak si Kimberly? Tumigas ang mukha ng babae. Pero nanatiling kalmado. And so? Kambal, sandaling katahimikan. At saka sumabog si Ellen. Dahil sa inyo, lumaking walang ama ang mga batang yon. Eksaktong sandaling yon, bumukas ang pinto at may pumasok. Isang lalaki, matangkad, maayos manamit, gwapo, pero halatang nabigla. Si Peter. Ma, anong nangyayari? Mabilis na tumayo si Mrs. Sanchez. Wala, maling tao lang ito. Pero hindi na nagpadaig si Ellen. Isa na siyang leon na handang lumaban. Hindi ako maling tao. Diretso siyang tumingin kay Peter. Ikaw si Peter Sanchez? Tumango ito. Halatang nalilito. Mabuti, dahil ikaw ang ama ng kambal. Parang binagsakan ng langit si Peter. Namutla ito. Ano? Sinubukang magsalita ng ina niya. Pero pinigilan siya ni Peter. Ma, umalis ka muna. Pero Peter, no. Nagkatinginan sila ni Ellen. Galit ang babae habang lumalabas. Padabog pang isinara ang pinto. At doon, ibinuhos ni Ellen ang lahat. Ang pagbubuntis, ang pag-aabandona, ang pagkawala ni Kimberly. Ang kambal, ang sakit, ang kamatayan, at bawat salita parang suntok kay Peter. Umupo ang lalaki at parang nawalan ng lakas. Hindi ko alam. Mahinang sagot nito, wasak ang boses. Sinabi sa akin ng nanay ko na iniwan ako ni Kimberly. Napapikit siya. Na pinalaglag niyang bata. Natigilan si Ellen. Hindi siya agad nakapagsalita. Pinadala ako sa ibang bansa para sa internship. Pagbalik ko, sinabi niyang tapos na lahat at naniwala naman ako. Mapait ang katahimikan. Hindi mo man lang hinanap? Yun ang pinakamasakit. Tahimik si Peter, napayuko ito. Doon nakuha ni Ellen ang sagot. Hindi. Hindi niya hinanap. Hindi siya lumaban. Hindi siya nagtanong. Pero isang bagay ang nakita ni Ellen. Tunay ang pagkagulat nito. Hindi ito umaarte, hindi ito nagsisinungaling. Wala talaga itong alam. At kahit galit siya,
Alam niyang totoo yon. Pagkalipas ng ilang araw, paulit-ulit bumibisita si Peter. Una, hindi siya pinapansin ni Ellen. Pero nagpatuloy lang ito. Mula Maynila hanggang probinsya. Mahabang biyahe, paulit-ulit, para makita ang kambal, para bumawi. At nang makita niya ang totoong effort nito, unti-unting lumambot si Ellen. Lalo na't may sarili itong condo unit, hiwalay sa nanay. Ibig sabihin, walang pakialam ang bruha. Sa huli, pumayag si Ellen. Lumipat sila, kasama ang kambal, kasama si Lola Greta. Bagong simula. Pero makalipas lang ang ilang linggo, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Mrs. Sanchez. At dahil wala si Peter, agad tumigas ang katawan ni Ellen. Anong kailangan mo? Bakit ka nandito? Hindi umatake ang babae. Sa halip, mahinang boses na nagsalita ito. Humihingi ako ng tawad. Napatawa si Ellen. Yung tipong walang saya. Hindi kita maintindihan. Pinalaki ako ng hindi ko tunay na lola. Minahal niya ako na parang tunay na apo. Ikaw, tunay mong apo, itinapon mo? Tahimik ang babae. May luhang tumulo mula sa mga mata nito. At sinabi nito ang hindi inaasahan. May hindi ka alam. Mahal ko ang anak ko. Natigilan si Ellen. Sinabi niya sa akin. Takot lang siyang malaman mo. Baka hindi ka pumayag tumira rito. Nagkamali ako. Akala ko pinoprotektahan ko ang anak ko. Pero sinira ko ang buhay ng iba. Hayaan mo sanang makabawi ako. Tumulo pa ang luha nito. Hindi agad nagpatawad si Ellen. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unting nakita niya ang pagbabago. Nakilala ni Mrs. Sanchez ang kambal. At tulad ng inaasahan, nahulog ang puso nito sa mga bata. Paanong hindi? Kamukhang kamukha ng ama. Parehong makulit, parehong matamis ngumiti. At habang lumalalim ang samahan, may isang bagay na hindi nila inaasahan. Mas napapalapit sina Ellen at Peter, hindi dahil sa responsibilidad, hindi dahil sa mga bata, kundi dahil sa totoong pagmamahalan. At makalipas ang panahon, nagpakasal sila. Simple, tahimik, pero puno ng paghilom. At isang araw, lumapit si Ellen kay Lola Greta. Hinawakan ang kamay nito, ngumiti at sinabing, Lola, magiging great-grandmother ka na naman. Napangiti ang matanda. Magkakaroon ng baby sister sina Timothy at David. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming unos, tunay na sumikat ang araw sa pamilya nila. Pero tulad ng sabi nila, ang bawat masayang pagtatapos ay simula lang pala ng panibagong kwento. Mga ilang taon ang lumipas, mas tahimik na ang buhay ng pamilyang minsang halos wasak na wasak. Ang dating bahay na puno ng iyak, ngayon ay napalitan ng tawanan ng mga bata. Sina Timothy at David, ang kambal na minsang muntik mawala ng tahanan, lumaking masigla, makulit at mapagmahal. At gaya ng sabi ni Lola Greta noon, talagang may pagkakahawig sila sa kanilang ama. Parehong matitigas ang ulo, parehong malambing, at parehong mahilig manggulo sa bahay. Samantalang ang kanilang nakababatang kapatid na babae, siya naman ang prinsesa ng pamilya. Laging binabantayan ng dalawang kuya, laging kinukulit, pero sobra ring mahal. Si Peter, hindi naging perpektong tao, pero ginawa niyang lahat para bumawi. Hindi niya naibalik ang buhay ni Kimberly, hindi niya nabura ang sakit ng nakaraan. Pero pinatunayan niya sa araw-araw na may mga lalaking natututong tumayo para sa tama. Hindi na siya yung dating sunod-sunuran, hindi na yung lalaking takot magsalita laban sa mali. Natuto siyang maging ama, natuto siyang maging tunay na partner, at higit sa lahat, natuto siyang manindigan. Si Mrs. Sanchez, ang babaeng minsang dahilan ng pagkawasak ng isang buhay, natutong yumuko, natuto ring humingi ng tawad. At kahit hindi kailanman mababayaran ang sakit na naidulot niya, sinubukan niyang bumawi sa paraan na kaya niya. Minahal niya ang kanyang mga apo at sa bawat araw na yakap niya ang kambal, parang tahimik siyang humihingi ng tawad kay Kimberly. At si Lola Greta, kahit hindi na muling nakakita, siya pa rin ang ilaw ng pamilya.
Dahil hindi naman mata ang kailangan para makakita ng pagmamahal, kundi puso. At napakalaki ng puso ng matandang yon. Minsan, habang hawak niya ang kamay ng mga apo sa tuhod, mahina niyang sinabi, "Sabi ko sa inyo, hindi kailangan magkadugo para maging tunay na pamilya." At tama siya. Dahil minsan ang pinakamatibay na pamilya ay yung piniling magmahal sa isa't isa. Pero sa gitna ng lahat ng saya, may isang taong hindi nila kailanman nakalimutan, si Kimberly. Tuwing birthday ng kambal, may kandilang sinisindihan para sa kanya. Tuwing may mahalagang okasyon, binabanggit ang pangalan niya. At habang lumalaki sina Timothy at David, ikinikwento sa kanila ang tungkol sa kanilang ina. Hindi bilang babaeng iniwan, hindi bilang babaeng talunan, kundi bilang isang babaeng lumaban. Babaeng nagmahal hanggang huling hininga. Ang iniisip ay ang kapakanan ng kanyang mga anak. At minsan, kapag tahimik ang gabi, iniisip ni Ellen kung gaano kalaki ang ngiti ni Kimberly kung nakita nito ang mga anak niyang masaya. At sa bawat hanging dumadampi, pakiramdam niya, naroon pa rin ang kapatid niya. Tahimik na nagbabantay, tahimik na nakangiti. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng pamilya ay nabubuo sa dugo. Ang tunay na pamilya ay nabubuo sa pagmamahal, sakripisyo at paninindigan. Isa rin itong paalala na ang pagiging mahina at pananahimik sa harap ng mali ay may malaking kapalit. Dahil may mga pagkakataon na kung nagsalita lang tayo ng mas maaga, may mga buhay sanang hindi nasira. Pero kahit gaano kabigat ang pagkakamali, may pag-asa pa rin sa pagbabago, paghingi ng tawad at paghilom. At higit sa lahat, ang pagmamahal ng isang taong totoo, hindi sumusuko kahit gaano kahirap ang laban. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.